Molecular Biology and Biotechnology, National Institute of Health, dyan sa UP Manila. Walang iba kundi si Dr. Edsel Maurice Salvania. Doc Edsel, si Danny Buenafeo sa Kabayan. Magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig. Okay, maraming salamat Doc Edsel kasi ako very concerned ako dahil nakikita ko talagang walang patid yung mga talagang pagpunta ng mga yung mga lumulusong, walang mga bota, ibig sabihin malaki hong risk nito at sa record ho dito ngayon ay tama ba DOH daw 3,440 ng kaso ng leptospirosis ngayong taon? Yes po, Manong Danny, yung mga ganyang nangyayari kasi alam naman natin yung pagbaha, sunod-sunod na yun nangyayari. At yung lepto po kasi, endemic na yan sa Pilipinas, tsaka maraming daga dito, dyan nanggagaling yan sa ihi ng daga. Kung nako-contaminate po yung floodwaters or yung ating pagkain, hindi naman kailangan lumusong sa baha. Kung may mga daga sa bahay, risk rin po yung leptospirosis. Pero lalong-lalo na itong baha, dahil ang dami-daming lumulusong, madami po talagang hahawa. Pero tama ba yung record is 22 na ang dyan sa San Lazaro Hospital at saka ilan na ba yung recorded na namatay ho for now? Yeah, sa ngayon po gumagalaw po kasi talaga yan. Ang problema po kasi sa leptospirosis yung pag-confirm ng kaso. Alam naman natin na pag naninilaw, pag masakit yung calf muscles, kung nilalagnat, tapos nagfe-fail yung kidneys, mukhang leptospirosis po talaga yon. Pero kasi yung ating mga test sa leptospirosis na masasabi mo talaga sigurado ka na leptospirosis, ito po ay hindi pangkaraniwang test. Yun po yung tinatawag na PCR. Mahirap rin po ito i-culture. Yung mga nakikita po natin, most likely po na leptospirosis yan batay sa kanilang presentasyon, batay sa kanilang mga symptoms. Pero yun nga, estimate lang po ito. At sa tingin po natin, baka mas madami pa po yan dahil ang leptospirosis po, mahirap po talaga siya i-diagnose using a laboratory test. Oo, kasi alam ko nagmamanifest yan lepto mga around 2 weeks, mga almost 2 weeks. Pero for now, para lang doon sa guidance ng ating mga nanonood kasi hindi sila masyadong aware ano yung mga symptoms. Pero for now, kunwari lumusong ka sa baha, feeling mo naman wala ka naman open wound o sugat, at lumusong ka. Pero yung ano ba yung dapat magpaano ka na kagad ng prophylaxis o yung doxycycline? Ano ba yung dapat mong gawin para lang ma-prevent kung meron man risk ng lepto? Yes po, Manong Danny, kasi ang lepto po kasi kahit wala kang sugat, basta lumusong ka sa baha, lalo na pag nababad po talaga, pwede pa rin po siyang makapasok. Kaya yung doxycycline, binibigay po natin yan sa mga taong may exposure po talaga, kahit wala po silang sugat, kahit wala po silang nainom na tubig. Pero sa totoo lang, kung may sugat or nakainom ng tubig, mas matindi pa po yung binibigay namin na doxycycline, mas matagal po. Yung sa intact skin po na walang nainom na tubig, yung 200 milligrams ng doxycycline, yun po yung standard na prophylaxis na isang beses lang. Pero kung mas mataas yung risk dahil may sugat or nakainom ng tubig, mas marami pong doxy yung binibigay po namin. Pero kailan mo kailangan i-take yung, kunwari, lumusong ka at alam mo meron kang exposed na sugat, agad-agad yun. Pumunta ka na sa health center, huwag ka na maghintay na makaramdam ka ng lagnat. Parang ganon, Doc. Yes po, as soon as possible po dahil ayaw naman po natin yung umabot dun sa point na meron na pong symptoms. Ibig sabihin, nakadapo na talaga yung leptospirosis sa katawan mo at umiikot na po. Okay, so ibig sabihin, as part of the first aid na rin, kahit na feeling mo wala ka sugat, lumusong ka, na wala kang, let's say, panangga, di ba? Hindi ka nakabota, talagang, siyempre, lahat naman ng bahay, talagang garbage yan, marumi yan, no? So, hindi ka na rin kailangan mag-assume, basta mag-ano ka na rin, pumunta ka na sa center at kumuha ka na nitong doxycycline. Tama ba? Tama po yan. Opo, isusuriin naman po ng mga barangay health workers at may supervision rin naman po yan ng mga doktor. Antibiotic po kasi ito at meron po siyang side effects. So kinakailangan po talaga na kung magbibigay tayo ay meron po talagang rason at ito na po yung exposure sa mga baha. Pero Doc, yung bang mga, let's say itong doxycycline at saka itong mga prophylaxis, ito ba libre ho sa mga health centers dun sa mga marginalized mga sector ng mga kababayan natin? Yes po, may mga programa Provided po. yan? Lalo yung mga,
Oh. Opo, may mga local government units naman po na nagbibigay sila ng libre. Bagamat, yun nga po, depende. Like sa PGH po, kung saan po ako nagtatrabaho, pag may exposure po yung aming mga healthcare workers, nabibigyan po sila ng libreng doxycycline. So, sa barangay po siguro yung pinakamagandang makipag-ugnayan dahil meron po silang mga programa, lalo na sa mga ganitong sakit. Yung, hello, Doc Edsel? Oo. Yes po. Oo, medyo nawala na yung audio ko. Pero anyway, itong sabi nyo, dapat ito pumunta ka agad sa health center kasi yung mga iba medyo pasaway Talagang hindi ka agad inire-report at patuloy yung ano nila sa baha no? Ano ho ba ang pwede yung let's say panawagan sa ating mga kababayan? Alam nyo, ang gusto ko nga minsan yung mga LGUs dapat nagpo-provide na rin sila ng mga mga bota sa mga lalo na yung mga responders. Ano ba tingin nyo doon, Doc? Actually, importante po yun. Parang Oo. PPE po yan nung pandemic. Ito po Oo. yung mga makakapagprotekta lalo na sa ating mga healthcare workers at yung Oo. mga ating mga pulis po na nagta-traffic. Importante po talaga na meron silang panangga para Oo. hindi pa rin po sila magkasakit. Oo, kaya nga So, aside dito sa leptospirosis, ito ho mga kaso ng mga ibang respiratory diseases, yung mga nilalagnat at saka mga sipon at saka itong dengue ho. Anong sitwasyon ho, Doc? Well, yes po. Actually, inaasahan po natin yan. Unfortunately, siguro mga 2 to 4 weeks, makikita po natin natataas po talaga yung antas ng mga dengue cases dahil lalaganap na naman po itong mga lamok natin na nagdudulot ng dengue. Meron din po mga foodborne illnesses lalo na pag na-contaminate po yung ating water supply. Yan yung mga typhoid, mga hepatitis A po. Pwedeng tumaas po yan lalo na after the floods. And of course, yung mga respiratory illnesses natin, yung trangkaso, yung mga ubo, sipon, dahil sa baha at dahil sa ulan, syempre nagkukumpul-kumpul tayo indoors, mas madali pong mahawa pag nangyayari po yun. Pero ngayon ba may mga pagtaas din ho ba ng kaso ng mga ubo, sipon, lagnat as a result nitong mga, let's say, minsan kasi pabugso-bugso lang yung ulan, may ganun ba? Pagtaas ho sa admission ng mga ospital natin? Well, sa ngayon po naman, walang specific tayong nakikita. Kumbaga, kasi seasonal naman po talaga itong trangkaso. Opo. So, yung week to week po, usually mas mataas kesa pag summer months. Pero wala naman po tayo nakikitang parang unusual for this time of year na sobrang tumataas po talaga yung ating mga respiratory illnesses. Pero Doc Edsel, para lang gusto ko ulit-ulitin itong mga yung mga ganitong mga advice sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon. Ano ho ba yung mga regular na symptom if ever na let's say hindi naglumusong sila pero wala silang pagkakataon makapunta sa health center. Ano ho ba yung mga let's say mararamdaman if ever na kunwari ikaw ay tinamaan na ng lepto? Paano ka pa pwede masasagip? Yes po. So, ang mga sintomas po nito, pwedeng nilalagnat, masakit yung kasukasuan, lalo na po yung sa binte, yung calf muscle na tinatawag. Masakit po yan. Yung iba, namumula rin yung mata. Okay. Ang tawag po namin dyan, conjunctival suffusion. Medyo mapapansin mo po talaga yan. Yung iba naman, naninilaw. At ito rin po, yung ihi, pwedeng maging dark, maitim. At pakonti-konti na lang yung lumalabas na ihi. Pag ganun po, ibig sabihin, tinatamaan na po talaga yung kidneys at kinakailangan na po talagang pumunta sa doktor. Kasi naririnig ko, yung iba, parang namumula daw yung mata at saka yung minsan pag naubo ka, meron ng dugo. Tama ba yun? Is that a valid observation? Yeah, yung pag inubo po tapos may dugo na po, medyo malala na po talaga yun. Kasi medyo late symptom na po yun ng leptospirosis, pwede na po yung magkaroon ng tinatawag na pulmonary hemorrhage. At sa dami po ng naalagaan kong leptospirosis, pag nagpo-pulmonary hemorrhage po, hirap na hirap po talaga kami buhayin pag dumudugo na po yung baga. Pero may mga nagtatanggap po ba kayong feedback? Let's say, pumunta sila sa health center, may mga lugar ba na let's say sa monitoring nyo na hindi pinoprovide, kunwari, para lang sinabi niya, lumusong ako sa baha, kailangan ko nitong doxycycline at saka, o kaya prophylaxis o kung ilang capsule ang kailangan. Yung hindi available, may mga ganun bang feedback na dapat ma-report natin sa LGU?
Well, ang problema po talaga ngayon is yung stock po ng doxycycline nagkakaubusan po talaga. So Ganun? kahit gusto po nung LGU magbigay, minsan nagsa-stock out po kahit kung kahit may pera ka pambili, pupunta ka sa Mercury or kung anumang butika, baka wala na rin po. So important po yung pag-stockpile. Aware naman po ang Department of Health dito. Alam po natin pag mga flood months dapat sapat po talaga yung ating stock at even yung private sector naman po na-anticipate naman po natin yan. Yun nga po talaga ang problema pag kinakailangan kahit gusto natin bigyan tapos walang gamot magkakaproblema po talaga tayo. Pero aware naman po ang DOH, aware naman po ang private sector at yung stockpile po ginagawan po yan ng paraan. Okay. Doc, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo at syempre maya't maya itatawag kami for some update. Salamat po. Anytime po and stay safe. Okay, stay safe po. Yan si Dr. Edsel Maurice Salvania, siya ho ang infectious disease specialist. At syempre makinig ho tayo sa mga advice kahit na lumusong ka at wala ka pang nararamdaman. Punta na tayo sa health center, itong doxycycline, Doc, at saka itong prophylaxis.